Magandang gabi mga kaligtas. So sa bidyong ito ay ating pag-uusapan ang mga Occupational Safety and Health or OSH requirements sa ating mga micro-establishments, no? Under sa revised IRR ng ating OSH law, which is the Department Order 252 series of 2025. Pag sinabing micro-establishment, ito yung mga establishment na hindi kasama sa specific industry or economic activity na specify nitong DO 252 series of 2025. So this establishment is employing only 1 to 9 workers. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung mga OSH requirements nitong micro-establishments. So kung makikita ninyo dito sa baba, ang OSH personnel requirement ng ating micro-establishment coming from the DO 198 compared sa bagong lumabas na DO 252 series of 2025 ay nag-iba na, no? So kung makikita nyo dyan, dati sa DO 198 meron pa tayong requirement na first aider. But under this DO 252, nawala na siya ang requirement ng first aider, no? So makikita nyo yan from low risk to medium risk and high risk. So nawala na ang requirement ng first aider sa micro-establishment. When it comes to safety officer naman, so ang micro-establishment na may low risk to medium risk ay wala na tayong requirement ng ISO 1. Instead, ito na yung pumalit na safety officer na may asterisk, which is graduated ng 4-hour BOSH training under the Technical Advisory Visit na module, no, or TAV module, no? Pero doon sa high risk is nire-required pa rin. Dati, i-compare natin doon sa DO 198, pag high risk ng establishment, na siya, dapat mag-comply na siya ng isang safety officer to. But dito ngayon, sa under this new DO or the Department Order 252, yung high risk, no, na micro-establishment is O1 lang ang nire-required. So again, ang requirement for low risk to medium risk na micro-establishment is the 4-hour BOSH training lang under the TAB module o yung tinatawag natin na SOMI or Safety Officer for Micro-Establishment na training. When it comes naman sa OSH facilities, tingnan nyo dito sa baba, no? An OSH committee from DO 198 na may requirement na treatment room, nawala na. From low risk to medium risk, instead yung requirement na lang is first aid kit, no? Ibig sabihin, pag nag-inspection man si inspector or nag-conduct man ng TAV visit or technical advisory, yung mga assistant labor inspectors, ito na yung requirement under this DO 252. Hindi na sila nire-require ng treatment room under the OH facilities requirement. Instead, first aid kit na lang from low risk to medium risk ang nire-required. When it comes to OSH committee naman, wala nang requirement ng OSH committee sa micro-establishment. Again, yung mga micro-establishment natin ay those establishment employing 1 to 9 workers only, no? So nawala na ang requirement ng OSH committee sa mga micro-establishments. And the last one na nire-require dito sa under this DO 252 or the revised RR ng ating Republic Act 11058 is in-specify na rin yung content ng first aid kit meron dapat sa ating mga micro-establishment, no? So ito sa baba yung dapat laman ng ating mga first aid kit, no? Kung sakaling bisitahin man kayo ng ating mga assistant labor inspectors o inspeksyonin man kayo ng ating mga labor inspectors, no? So again, ito yung nabago na mga requirements under the DO 252 sa mga ating mga micro-establishment na mga establishment employing 1 to 9 workers. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, paki-share na lang, especially sa ating mga safety officers na naka-assign sa micro-establishment para alam na nila yung requirements natin under this new or the revised IRR ng ating Republic Act 11058, which is the Department Order 252 series of 2025. So muli, ito po ay si Safety Engineer Vlad. Magkita-kita po tayo muli sa aking susunod na vlog or OSH video regarding this DO 252. At your service, thank you.